mula sa DZMM. Sa oras na 6:51, kausapin nga po natin ang lead economist ng Bank of the Philippine Islands. Usapang ekonomiya po tayo, ekonomiya ng bansa at yung personal ninyong ekonomiya. Kasi kung merong ekonomiya sa pangkalahatan, yung ginagalawan mong bansa, ay meron ding personal na ekonomiya, yung pagbabudget mo naman ng sarili mong pera na maaaring maapektuhan po dahil nga sa pagtaas ng presyo ng bilihin at petrolyo. Magandang umaga sa iyo, June. Long time no hear. Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapanood at tagapakinig. May ilalala pa ba ito sitwasyon, June? O ito na yung pinakamalala? Ang pwedeng maging mas malala, Alvin, ay kapag humaba ang conflict sa Middle East. No? Sa ngayon, inaasahan natin na hindi abot ng isang buwan to, Alvin. Pero pag umabot ng isang buwan to, o ang pinakamasama siguro, 6 na buwan, Wow. delikado yan kasi bukod sa baka tumigil ang paggalaw ng mga sasakyan dahil wala na tayo halos makuhang langis dahil dito sa Strait of Hormuz na apparently hinaharang ng Iran, no? Dati 100 barko dumadaan dyan, ngayon 5 na lang, no? Dahil sa natatakot silang atakihin sila ng ilang mga forces diyan, no. So yan ang pinakadelikado at pinagmumulan ng pangamba ng merkado. Nasa 90 mahigit na naman ngayon ang langis sa Alvin, pagkatapos niyang bumaba sa mga 80, na sumunod sa pag-angat sa mga 110, 117 nitong nakaraang Lunes, no. So yan ang pinakamalaking pangamba, parang pandemya din yan, Alvin, kasi titigil ang mga pagkilos ng mga ekonomiya kapag walang sapat na langis, no? Opo, sa inyo sa BPI, when your clients ask you, ano ang reasonable expectation sa mga incidenting ito? Kasi Ayan, yung sinabi mo na 6 months, 6 months, sobrang tagal naman ng 6 months, June. Hindi namin sinasabing yan ang mangyayari, Alvin, pero hindi rin natin masabing may iwasan natin yan kasi maraming komplikasyon itong sa Iran, ano? Akala na siguro ng mga umatake sa Iran na simple lang, parang Venezuela, 1 linggo tapos na, no? Mukhang mas malalim itong issue na to dahil nagkaroon ng pagkawala ng leadership sa Iran at mukhang may vacuum ngayon, hindi masyado malinaw. Merong leader na religious ang nag-appoint, merong mga general, may mga iba-ibang paksyon, no? At ang isa pang komplikasyon, Alvin, ay nagkaroon ng conflict even outside Iran, no? Merong mga pagbomba at missiles na apektuhan ng mga ibang malapit na bansa, ano, sa Middle East, and kung saan maraming Pilipino ang nagtatrabaho. Isa pang malaking posibleng issue yan. Alvin, dati madaling lumipat ng bansa ang mga Pilipino sa Middle East dahil maraming mga lugar na medyo safe, no? Pero kung wala na silang tatakbuhan ngayon dahil lahat ay naapektuhan ng conflict, ang isa pang hindi naman malaking probability, isa pang pangamba ay baka dumami ang magsiuwi, no? Sa ngayon para mga 2,000 pa lang ang nagre-request ng repatriation. Wag naman sanang gaanong madagdagan pa ito, no? Again, depende yan, Alvin, kung hahaba ang conflict. Pero ang aming central scenario, Alvin, ay hindi naabot ng 1 buwan. Ayan ang aming gustong makita sana, at kung ganyan, may pagtaas pa rin ng presyo ng bilihin dahil hindi namin inaasahan na babagsak ng malaki ang presyo ng langis dahil may mga naapektuhan na nga ng mga depot sa Middle East na magpapabagal ng supply ng langis sa Asia, no? Okay. On a personal note, June, ano ang mga abiso or advice ninyo sa mga kababayan natin na hindi mo muna dapat gawin ito. O hindi, gawin mo ito dapat habang ganito ang sitwasyon on the economic side. Kasi sabi ko nga may ekonomiya yung buong bansa. Pero tayo, bawat isa sa atin, may sarili ding ekonomiya, hindi ho ba? Dun sa mga pinakamababa sa ating lipunan, bibigyan niya ng gobyerno ng 4 Ps, Alvin, no? So malaki kasi kikitain nila sa VAT
dahil sa pag-angat ng presyo ng langis, no? So itong windfall na tinatawag na kikitain nila sa VAT, yan ang ilalaan para sa mga nasa laylayan na tinatawag, no? Pero itong tayong mga nasa middle class, kailangan talagang maghigpit, no, ng mga sinturon. Ang ibig sabihin niyan, mag-carpool, no? Kung kailangan ay mas maagang umalis para hindi maipit sa traffic ang mga nagmamaneho, para mas matipid sa gas, medyo dagdagan ng konting hangin ng gulong para hindi magastos. So yung mga ganyang maliliit na bagay, pag pinagsama-sama mo, Alvin, nakakatulong din yan sa pagtitipid sa gasolina. Kung ikaw ay bibili ng sasakyan, siguro kung dati iniisip mo pa mag-internal combustion, pag-aralan mo na ang hybrid at ang electric vehicle, whether it's a motorcycle or a car, no? So dahil sa nangyayaring ito, pagtaas ng presyo ng ibang bilihin, again, siguro mamimili tayo ng mga talagang good value na mga produkto, no? Para hindi tayo masyadong maipit sa ating mga budget, no? So wag mo na yung mga luho, o wag mo nang mga biyahe-biyahe, June. Iwasan Ayun, ang mo, mahal, puro tipid, yung biyahe. tipid. Magmamahal ang ticket niyan, sigurado, dahil mahal ang jet fuel, no? Sinabi mo pa. Sinabi mo pa, Diyos ko po. Mukhang mahirapan tayong magbakasyon ngayong remaining months of the year, Alvin, no? Oo nga eh. Pero depende sa budgeting po ninyo. Ano po? Yung piso po ba, ang inaasahan ba ng BPI, yan ba ay lalo pang sasadsad? Kasi mukhang nakabawi naman in the past few days after reaching almost 60, ano po? Yan ba ay patuloy na sasadsad o hindi makababawi yan sa mga susunod na linggo? Unang-una, Alvin, hindi lang piso ang humihina sa rehiyon, no? Ang Korean won, ang Vietnamese dong, at ang Indian rupee ay tumama rin ang all-time lows nila. Parang tayo nung Lunes, no? Sila, in fact, last week pa. Dahil nga natatakot silang hindi magkaroon ng sapat na langis sa kanilang mga bansa. Napaka-dependent ditong mga to sa Middle East, no? In fact, yung kanilang mga refineries hindi prepared to buy from anywhere else except the Middle East kasi iba ang timpla ng langis diyan, no? So kaya pinabayaan ng Bangko Sentral na humina sa bagong all-time low ang piso dahil hindi naman tayo nag-iisa sa aspeto na yan, oo. Pero yun na nga, nag-ano yan, no? Nag-spiral yung dalawang yan. Pagtaas ng langis, hihina ang piso, mawawalan tayo ng pambili ng langis. So, kaya nga inaasahan natin at pinagdadasal natin, Alvin, na huwag umabot ng buwan. Sana weeks lang itong conflict na ito, no? And meron namang ding mga dahilan, like ang Amerika ay medyo napapagastos sila ng malaki. Hindi nila akalaing ganito kalaki ang gagastusin nila sa hidwaan na ito, no? So kung ititigil nila kaagad, maaaring mag-improve ang presyo ng langis itong mga susunod na mga linggo. O doon sa peso, hindi mo sinagot. Anong nakikita ninyo sa peso? Ito, pag-anim na buwan, Alvin, hindi malayong mabot na 63. Pagka isang buwan, nasa mga 61 siguro, no? Or more than 60 ang aabutin bago matapos ang taon. Pero kung mako-contain within 2-3 weeks or less than a month, pwede namang tumigil dito sa 59-58 level, no, Alvin? So pag tumagal pala, inevitably, lalagpas siya ng 60. Ano po? Malamang sa ganyan. Ang isa pa, Alvin, tataas ang interest rates kasi isang tool yan ng Bangko Sentral para pigilan ang masyadong mabilis na paghina ng piso. So kung gusto nating makahiram ng mas mababa, na hindi naman namin itataas ng basta-basta yan, yung pag-asa ng mga tao na ibababa pa ng Bangko Sentral bago matapos ang taon, mukhang lumalabo at this point, Alvin. Okay. Jun, maraming salamat ha. From time to time, mag-guest ka sa amin para meron din kaming perspektibo
ng mga tungkol sa ekonomiya? Kasi may, akala nyo lang po walang epekto sa inyo, meron pong epekto sa atin kahit sa mga ordinaryong Di mamamayan. ko nga maintindihan. Ang alin, partner? Lahat ng sinabi ni Ni June? June. Eh, bakit naman? May ano yan, may impact yan sa atin, partner. Yun na nga. Sa pagtaas pa lang ng presyo ng produktong petrolyo, Oo. may impact na kaagad. Correct. Pag tumaas ang presyo ng itlog o Meron ng baboy, din. Oo. dahil sa pagtaas ng presyo ng transportasyon, may epekto din yan. Sa akin, sabi ni John, ang mga biyahe ko raw, hindi ko na itutuloy dahil mahal ang ticket. Hindi Ayun, naman. John, agree Downgrade ako lang, sa'yo. downgrade. Agree ako sa iyo dyan, Sir John. John, maraming salamat ha. Mabuhay kayo dyan sa BPI. Ha? Salamat, maraming salamat. Para Alvin. sabi kay Joey, thank you. Maraming salamat. Si John Thank you, Neri sir. po yan, ang lead economist ng Bank of the Philippine Islands. Sabi ko, partner, kung meron tayong